Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na ang sinasabing unang lumikha ng balisong dito sa ating bansa ay itong si Perfecto de Leon na siya ring tinatawag na Father of Balisong. Pero sa kabila na siya ang sinasabing nagpasimula ng balisong dito sa ating bansa noong 1905, sinasabing ang balisong ay isang sinaunang armas na mula pa noong 800 AD, kung saan ito ay isang armas na ginagamit sa isang fighting system ng mga Malaya Polynesian na kung tawagin ay Kali. Bukod naman sa impormasyong ito, ay may mga katulad ding armas na ginamit naman sa Pransya at sa ilang bahagi ng Europa noong 1500s at 1700s na tinawag naman na Pied d'Urui. Sa ngayon ang ilang mga sinaunang armas na ito ay matatagpuan sa isang museum na kung tawagin ay Museo de la Gotellari. Sa kabila nito, nang magpasimula ang likhain ng balisong sa ating bansa, partikular sa Taal sa Batangas, ay naging isang malaking komersyo na ito. Ito ay dahil na rin sa mga magandang kalidad na nagagawa. Ang Barangay Balisong o Baryo Balisong, isang lugar sa Batangas kung saan maraming lumilikha ng nasabing armas. Ang balisong ay pwedeng gawa sa iba't ibang klaseng material o mula sa iba't ibang uri ng metal. Merong stainless, merong leaf spring na isang automotive metal. Meron din namang brass at kung ano-ano pa. Minsan kasi ay depende ito sa magpapagawa kung anong metal ba ang gusto niya. May isang libro na isinulat itong si Jeff Imada kung saan nakatala dito ang salitang balisong ay mula sa salitang bali na ang ibig sabihin ay break at sung na ang ibig sabihin naman ay horn. Kaya naman kung itatranslate mo ay broken horn. Ito ay dahil sa kadalasang ginagamit ng handle ng balisong nung unang panahon ay sungay ng kalabaw na sa paglipas na lamang ng panahon ay napalitan na lamang ng ibang material katulad ng kahoy. Kadalasan ng sukat ng balisong ay 29 centimeters, kaya nga tinawag itong 29. At ang presyuhan naman ito ay mula 200 piso hanggang 3,000 piso. Sa ngayon ang balisong ay isa sa komersyo at pangkabuhayan ng mga Batanggenyo. Alam mo ba na isang Pilipino mula sa Cavite ang gumawa ng pangalan sa international animation industry, kung saan ilan sa mga animated movies na naging bahagi siya ay ang Finding Nemo, Up, Inside Out, Prince of Egypt at marami pang iba. Siya ay si Ronnie Del Carmen. Matapos siyang mag-graduate sa University of Santo Tomas ng Bachelor of Fine Arts in Advertising at makapagtrabaho sa mga local company dito sa ating bansa. 1989 nang manirahan na siya sa Amerika, bitbit ang kanyang mga inspirasyon. At ang mga ito ay nagamit niya naman bilang isang story supervisor sa mga pelikulang Finding Nemo at Up at sa kanyang pagiging co-director at writer sa pelikula namang Inside Out. Bukod sa mga pelikulang ito ay naging bahagi rin itong si Ronnie Del Carmen sa Toy Story 4, sa Coco at marami pang iba. At sa mga pelikulang ito, kadalasan ay nagagamit niya ang kanyang mga karanasan sa buhay at naipapasok niya ang mga ito sa kwento na nagdadala naman sa mga manonood sa magandang emosyon. Itong si Ronnie Del Carmen ay nakapagtrabaho sa Warner Brothers Animation, sa DreamWorks, sa Pixar at nito lamang ay kinuha siya ng Netflix para sa isang animated project kung saan ang tema ay kultura at mitolohiyang Pilipino. Alam mo ba na itong si Ronnie Zamora Velasco ay nakilala dahil sa pagbuo niya ng Philippine Power System. Kabilang dito ang kauna-unahang nuclear plant sa Asia. Ito ay sa paninilbihan niya bilang Minister of Energy at CEO ng Philippine National Oil Company sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Itong si Velasco ay nagtapos ng Mechanical Engineering sa Mapua Institute of Technology at nagtrabaho siya sa Republic Glass Corporation noong 1961 hanggang siya ay namahala sa Stanvac, branch ng Standard Vacuum Oil Company of America na nagkaroon ng branch sa Pilipinas at ikinonvert ito bilang Petropil hanggang siya nga ay maging CEO na ng Philippine National Oil Company. 1979 nang maitatag ang Ministry of Energy at inappoint nga siya ni dating Pangulong Marcos bilang minister dito.
At ang pagkaka-appoint sa kanya ay napakalaking bagay para sa Pilipinas dahil nabawasan ang pagdepende natin sa Middle East oil. Ito ay dahil sa pagtataguyod niya at pagtatag ng mga geothermal power plant at paggamit ng iba't ibang mga source of energy pa, katulad ng pagdevelop na rin ng nuclear energy sa bansa. Noong 1973, ang ating bansa ay 92% na dumidepende lamang sa imported oil at bumaba ito sa 57% noong 1984 at 44% na lamang noong 1985. At ang lahat ng ito ay utang kay Velasco dahil sa kanyang katalinuhan. Pero noong 1986, kasama rin itong si Velasco na naalis sa pwesto bilang Energy Czar dahil nga sa pag-upo ng bagong pangulo ng bansa na si Cory Aquino. At bukod pa ron ay kasama rin siya sa sinampahan ng kaso ng korupsyon ng PCGG. Pero kalauna naman ay dineklarang inosente ng Supreme Court itong si Velasco. Alam mo ba na isang pamilya sa Masbate ay may kasamang mga ibong, mga balin sa sayaw sa kanilang tahanan? At ito ay sa loob ng 2 dekada. Ang mga balin sa sayaw o mga swiftlet birds sa Ingles ay nagpapalisaw-lisaw sa loob ng kanilang kabahayan na animoy bahagi ito ng kanilang pamilya. Ang kanilang tahanan ay nagmistulang kuweba at sangtuaryo ng mga ibong ito na nagdadatingan sa tuwing alas 6 ng hapon at nag-aalis na naman sa tuwing alas 5 ng umaga. Ayon sa nagmamay-ari ng bahay na sina Gemma at Cesar, ang mga ibong balin sa sayaw raw ay nakakasama na nila mula pa noong 1995. Noong una ay pinagtaka nila ang bagay na iyon. Pero naisip nila na swerte sa kanila ang mga ibong ito. Dahil ang mga pugad ng mga balin sa sayaw na gawa sa sarili nilang laway ay nakakain at napakamahal ng halaga kapag binibenta. At ayon naman sa Department of Environment and Natural Resources, karaniwan daw ang mga balin sa sayaw ay nagkukubli o namamalagi sa mga kuweba at sa mga madadilim na lugar. Dahil ito talaga ang kanilang natural habitat. At sa tingin nila ang dahilan kung bakit sa mga bahay ito tumitira ay posibleng napinsala na ang tahanan ng mga ito. Alam mo ba, nakapwa naging ninong sa kasal nitong sina dating Pangulong Ferdinand Marcos at dating Pangulong Cory Aquino, itong sa dating Pangulong Ramon Magsaysay. Nagninong itong sa dating Pangulong Ramon Magsaysay, nangikasal itong sina dating Pangulong Marcos, una ay noong April 17, 1954 sa Baguio bilang isang civil wedding. At noong May 1, 1954 ay sa San Miguel Pro Cathedral sa Manila, kung saan dito bininyagan si Imelda. At dito naman ang kanilang naging church wedding. Samantala sa isang simbahan naman sa Pasay City, ang Our Lady of Sorrow. Dito naman ikinasal itong sina Ninoy at si dating Pangulong Cory Aquino. Ito naman ay noong October 11 ng taong ding iyon, 1954. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye.